Hello, magandang hapon mga kababayan. So meron tayong mga rereakan na issue na nagva-viral sa social media. Unahin natin ito 'no. Ito nabasa ko 'to, nung una oo nga 'no, napagano'n ako. Kasi sabing gano'n dito, ah, "Hoy ang feeling ng iba ha, nakiki-tax namin 'yan akala mo naman may trabaho." Sabi gano'n, sabi gano'n nung isa nag-post. Sabi gano'n, ang hilig daw tax namin 'yan pero ano, wala naman daw trabaho. Pero hindi alam nung iba, 'pag bumibili tayo ng ano, ng mga items or mga gamit, may tax 'yun. Kahit pa sabihin mo wala kang trabaho, may binabayaran pa rin tayong tax kahit sa pamasahe, 'di ba? Ano pa ba yung ano, kahit nga sigarilyo, yung mga tambay 'di ba, 'pag bibili ng sigarilyo, nagkaka-tax pa rin 'yun. Mataas nga ang tax ng sigarilyo ngayon 'di ba? 'Di ba naaprubahan 'yan dati, pati yung alak yata. Anyway, yung tinatawag na sin tax ba 'yan, 'yun ba 'yun? Hindi totoo na ano 'pag walang trabaho hindi nagbabayad ng tax. Now may argument naman na nagre-raise, eh, wala silang trabaho, eh, kanino din nila kukunin yung pinambili nila? Sa magulang din nila or hiningi lang nila sa iba, 'di hindi pa rin sila yung nagbayad. Hindi, sila nagbayad nun. Nasa kanila na yung pera, eh, siyempre puwede naman nilang itago lang yung pera nila na yun at 'wag nilang ipambili, 'di ba? Sila pa rin ang ano, I mean, kailangan din nila yung ano, eh, yung binibili nila para sa sarili nila, eh. Pagpapasya pa rin nila na ibayad yun, 'di ba? Kaya lahat ng bumibili kinukunan ng tax, hindi lang yung nagtatrabaho. Okey na? So, next issue tayo. Oh, ano 'to? Tapang now, iyak later. Bakit? May problema ka? Regalos, may basag. Tumumba ba to? Ha? Tumumba ba? Tawag ang polis. Oh, sige, tawagan na lang yan. Pizza ko ito, puro polis. Kaya mo. Tawag ka. Tawagin mo kay Kuya. Ha? Wala ba nangyayari sa motor mo eh? Sir, huwag kang magalit, sir. Hindi, hindi ako nagagalit kasi. Mukha siya nakainom 'no? Na, binubusisi mo pati ilalim. Hindi mo pwede magalit ka, pwede ako magagalit sa'yo. Tabi mo motor mo! Tabi mo! Di, tabi mo ang motor mo! Di, tabi mo ang motor mo! Tabi mo ang motor mo! Tabi mo ang motor mo! Di, yung pukinang ina ka! Pati ilalim! Hindi, pare! Pati ilalim! Uy! Ano ba? Hindi ako lasing ha! Ayaw! Lasing ka kuya sa style lang ng pananalita mo. Kuya! Tama naman kaya lang. Hindi! Kuya! Hindi! Kuya! Makinig ka muna! Malapit ka na, kuya. Pinaka-video tayo, kuya. Ayaw ko na naka-video. Bakit? Ha? Mali ka rin kasi. Ha? Huwag mo. Okay lang ina mo ka. Yeah. Pa kasi yung kasama mo eh. Walang eh. Alam mo kung sino eh. Kamali naman ako. Tama sa'yo ah. Ilakin! Ha? Ilakin! Balasahin kita. Tapang talaga ako. Bakit? May problema ka? Ha? Ken! Ako. Bakit? May problema ka? Mukhang may matutulpo ah. Mukhang may pwede ito no? Nagmamaneho din ba ng ano, hindi ko alam yung konteksto, eh. Ano bang context nitong, ano bang konteksto? Tingnan nga natin sa comments. Makichismis nga tayo.
Hmm. Parang nakisawsaw lang ba siya? Kasi unang-una ang may trouble dito, itong nagmomotor nung red, 'di ba? Then ito si kuya, parang wala naman siya dun sa ano, eh, wala naman siyang, kinalaman dun sa nangyari. Regalo, may basag. Tumumba ba to? Ha? Tumumba ba? Tawag ang polis. Oh, sige, tawagan na lang yan. Pizza ko ito, puro polis. Kaya mo. Tawag ka. Tawagin mo kay Kuya. Ah, wala ba nangyayari sa motor mo eh? Sir, huwag ka magalit, sir. Hindi, hindi ako nagagalit kasi lahat binubusisi mo pati ilalim. Hindi mo pwede magalit ka, pwede ako magagalit sa'yo. Tabi mo motor mo! Tabi mo! Di, tabi mo ang motor mo! Di, tabi mo ang motor mo! Tabi mo ang motor mo! Tabi mo ang motor mo! Di yung Hindi, feeling ko, ang may trouble ito theory ko lang. I don't know kung alam nyo tong issue na to. Feeling ko ito yung ito yung may atraso, yung naka-red nga na motor. Tapos ito naman si kuya na lasing ay kasama siguro nito, parang siguro convoy sila. Tapos nakita niya na nagkaroon ng trouble yung kasama niya, eh. Umepal ng umepal, di ba? pati ilalim! Hindi, pare. Pati ilalim. Uy! Mo ba? Hindi ako lasing ha. Ay, ako trabaho. Kuya. Tama naman, kaya lang. Hindi. Kuya. Hindi. Kuya, makinig ka muna. Malapit ka na, kuya. Pinaka-video tayo, kuya. Ayaw ko na. Bakit? Ha? Mali ka rin kasi. Ha? Huwag mo. Okay lang Oh, may motor sila na sa kanila, mukhang sabay silang nagmomotor. Madadamay pa yung mga kasama, wala pa kayo helmet niyan, no? Maano pa kayo niyan? Ako kapanapanabik to na na matulpo or masampulan ng LTO. Pag mga ganitong issue pa naman, gustong-gusto ni Tulpo to, yung nababiral. Diba? Views kasi ito eh. Yeah. Pa kasi yung kasama mo eh. Walang eh. Alam mo kung sino eh. O, kasama nga nila. Ano tama sa'yo ah? Kinakil! Ha? Kinakil! Balasahin kita. Tapang talaga ako. Bakit? Pwede ka? Ha? Kel! Ako. Wala. Mayayari ka dyan, boy. Next video. Hindi naman video. Ito ay post. Anong nakalagay dito sa post? Reminder sa mga anak ng magnanakaw ng kabanang bayan. Bawal nyo gamitin ang mental health card ha. Hindi bagay. Oo, feeling ko yan ang magiging palusot ng mga yan eh. Na mental health ko kasi nabubuli ako online, di ba? Hindi bagay, deserve yung lahat ng galit ng sambayanan. And don't give me that shit na yung magulang ang magnanakaw, bakit galit kayo sa anak? In the first place, alam mo na nakaw yan ng yaman ng pamilya mo. Pero makapal ang mukha mo na i-flaunt yung lavish lifestyle mo. Accountable ka rin, period. So yung yung issue kay President Marcos, di ganun din. Damay din sila Bongbong. Paano yung mga bumoto kay Bongbong na nagagalit dito? Hindi, tinatanong ko lang kasi baka mamaya maungkat yun eh. 'Di ba? Hindi actually, medyo napaisip ako, no? Oo nga, no? May kasabihan na hindi daw kasal. Pero
Paano ba? Hindi, ano ba sa tingin nyo? Accountable din ba yung mga anak do sa ginawa ng magulang? May mga nag-ano sa akin, kumontra sa akin. 'Di ba, ang dahilan ko nung una, bata kasi ito, siyempre hindi niya alam yung ano. Sabi ng iba, anong bata? 27 years old na 'yan. 'Di ba? 27 years old na daw si Claudine ko kasi sinabihan ko, bata pa, baka mamaya hindi niya alam na yung kalakaran ay madumi. 'Di ba? Pero nung sinabi nila na 27 years old na 'yan, ba't mo sinasabing bata? Oo nga naman, ano. Ano ba, ganun ka ba katanga na hindi mo nalalaman na may mali do sa ginagawa ng magulang mo? Well, kung depende kung paano i-present ng magulang nila yung income nila, no? 'Di ba? Pero dito, napaisip din ako, 'di ba, yung magulang ang magnanakaw, bakit galit kayo sa anak, 'di ba? Ganyan din yung ano yung kay Marcos eh. Pero yung sa sa mga supporters naman ni Marcos, para sa kanila hindi nagnakaw si Marcos, tama ba ako? Si Marcos Senior. Anyway, debatable. Pero sa akin, kung magalit sila doon sa mga anak, hindi mo masisisi talaga yung mga tao. Sasabihin ko uli yung sinabi ko kahapon. Kung mabully yung mga anak nila at magalit yung mga tao, hindi mo kasi masisisi din eh. Yes, medyo agree naman ako doon na kapag kasalanan ng magulang, hindi naman nangangahulog ang kasalanan din ng anak. Totoo naman yun, kasi magkaiba naman yung utak ng dalawa. Pero kung magalit yung mga tao, inuulit ko, hindi ko sila masisisi. Kasi grabe naman talaga yung dinanas nung nakaraang bagyo eh. 'Di ba? Nung nalaman nila na dapat may magpoprotekta sa atin, 'di ba, na na binayaran natin ng tax natin, magpoprotekta sana sa atin yun eh. Then malaman-laman mo ninenok, 'di ba? Dinugas. Tapos biglang makikita mo na, kasi anong nangyari, nag-connect the dots yung mga tao eh. Well, hindi naman agad-agad natin mapapatunayan na yung pinangpasarap ng buhay ng mga Disney princess natin at ng mga scholar natin ay galing talaga dun sa ninakaw ng magulang nila, 'di ba? Pero hindi mo kasi masisisi yung tao na gano'n na isipin, kasi syempre may utak ang tao eh, makokonek-connect nila 'yan eh. 'Di ba? Oh, may flood control project. Sino ang binayaran? Si ganito. Tapos makikita yung anak nila na masarap ang buhay, na parang yung finiflex nila sa social media ay parang anli ang pera nila. Kasi kung tutuusin, hindi talaga normal sa mapera ang magganon eh. Maliban na lang kung talagang o kung talagang career mo talaga yung parang influencer ka talaga. Some of them influencer din, pero hindi sila level nila Kong TV. Naiintindihan ko pag influencer nagyayabang eh, kasi nga kailangan niya ng may pakita sa social media. Line of work niya yun eh, yung magyabang eh, bilang lifestyle vlogger or ano. Pero yung mga ganito na hindi naman talaga ganun sila, na biglang nag-vlog na kung ano-ano natin yung nakikita na ganung bagay, napapaisip ka kasi, 'di ba? Sa sobrang daming paghihirap na ang dinanas natin nung nakaraang bagyo, 'di ba? Ayoko sisihin yung mga tao na nagagalit dito sa mga anak. 'Di ba? Kasi naiintindihan ko 'yun. Yung maglakad ka sa baha, yung hindi ka makapunta. Last time may naano akong kliyente may nasunog akong kliyente Hindi ko napuntahan kasi baha Sa iba na lang nagpagawa, 'di ba? Sayang 'yun. 'Di ba? 10,000 din 'yun.
Tapos sila walang kaproble-problema, 'di ba? 'Yun lang. Kaya nakakabwisit itong yung ito sasabihin na baka mamaya gamitin nga yung mental health card yung mental health ko yan kasi ang mga kahit actually kahit hindi ka anak ng ng kurap, isa yan sa mga obstacle na kakaharapin mo pagka humaharap ka sa social media Yang mahusgahan ka ng tao. Kahit sino sa atin na kahit hindi ka anak ng politician, halimbawa may may na, pinahiya mo yung sarili mo sa social media, hindi mo makokontrol yung paghuhusga ng tao, given na yun Kaya ang the best talaga sa ganyan, kung meron ka at hindi mo naman kailangan maghanap buhay sa social media, huwag ka na magpakita sa social media. 'Di ba? Para hindi ka madurog. Mag-private ka lang ng profile mo. Mag-social media ka, yung exclusive lang sa mga friends mo, 'di ba? Hindi na yung i-open mo na magbo-vlog ka. Well, choice nyo yan, Pero kung naging choice yung pagbo-vlog, handa kayong salagin lahat dapat. Kasi katulad ko, hindi naman ako anak ng politiko. Wala pinagtitira ako ng mga mga follower ng mga nireakan ko pagtitiisan ko 'yun. Kahit minsan personal ang banat, 'di ba? Choice ko 'yun Hindi ko naman pwede sabihin sa inyo na ako parang nagsasuffer na ako ng depression dahil sa nababasa ko ang mga comment nyo, nagalit kayo sa akin. 'Di ba? Di kung gano'n, di sana hindi na ako nag-vlog na ganito, 'di ba? Kasama 'yan. Last video. Ito, nabubwisit talaga ako dito kahit kailan hindi ko 'to naiintindihan. Panoorin nga natin 'to. Ay may sound baka tayo no. Ito yung caption Isang sakong bigas ninakaw hinuli. Pero yung bilyon pera ninakaw hindi hinuli. Ito isa sa mga busit talaga ako na kahit kailan na paawa sa social media. Mali itong ginawa nito, kahit pasabihin mo na isang bigas ang ninakaw niya, nagnakaw pa rin yan. 'Di ba? Nahuli siya. O anong masama doon sa ginawa ng pulis sa maghuli na magnanakaw? Hindi masama 'yon. Ang lagay kailangan ba muna mahuli yung mga bilyong pera ang ninakaw bago mo hulihin to? So i-postpone muna natin ang paghuhuli sa mga snatcher, sa mga magnanakaw hangga't hindi napaparusahan yun. Ba't tanga naman kayo nun? Yes, naiintindihan ko yung pagiging unfair. Bubuksan ko ilaw ko dumidilim. Naiintindihan ko yung pagiging unfair ng batas sa atin. Pero legal ito na hinuli magnanakaw Huwag niyo sasabihin na na ano ba yung pagka mayaman hindi hinuhuli. 'Di ba? Bullshit. Ibang usapin 'yon. Yung mga hindi hinuli mayaman. Ito, nagnakaw to ng isang sakong bigas. Hulihin, tapos. Hindi yung kung ano-ano pang paawa pautak teleserye ang pinag-iisip nyo na mali. Now, huhulihin din yung mga yung mga nagnakaw din ng bilyones. Wala ganun talaga ang game Inuulit ko ang gusto nyo ba mangyari, wag munang hulihin itong mga to. Palaging patawarin yung mga yan dahil yung mga nagnakaw ng bilyones hindi nahuhuli. Lulubog ang Pilipinas niyan, men. Wag ganito mentality. Kahit kailan wag nyo simpatyahan yung mga magnanakaw. Kasi hindi ito fair Unfair ang ginagawa nito mga to 'Di ba? Dahil nagugutom lang ang pamilya. Mga kababayan nga natin minsan nagkakalakal ng basura para may pambili ng pagkain Kaya nila Huwag nyo sasabihin na na walang opportunity. Mas maganda nga mamalimos ka na lang kahit ayoko yung pamamalimos. Mas maganda nga mamalimos ka lang kaysa magnakaw ka At least alam nung kinukunan mo ng pera
na bibigyan ka. Hindi yung puwersahan mong kukunin yung hindi sa'yo. 'Di ba? Wala ka tarantado, eh. Yan nga may pan-tattoo nga sa balikat, eh, oh. Tapos pambili ng bigas ano, wala. Nagagawa naman nila ng paraan, eh, ta's may mangangatwiran pa diyan. Eh, paano kung talagang walang opportunity? Walang ganyan-ganyan. Anong gagawin natin? Magnakaw. So, konsintihin natin ang pagnanakaw nito. Paano naman yung ano, yung nagsusumikap na ninakawan niya? Okey lang 'yun. Basta mapagbigyan natin yung nakakaawang sitwasyon nitong nagnakaw. Baliw talaga kayo 'pag gano'n ang iisipin niyo. Anyway, yan lang po ang pinag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Ba-bye.